Sa ikalawang araw ng kanyang pagbisita sa New York sa Amerika, kabilang sa naging agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang pakikipagpulong kay United Nations Secretary General Antonio Guterres sa headquarters ng UN. Sa bilateral meeting, tinalakay ng dalawa ang iba't ibang global issues at ang kandidatura ng Pilipinas sa UN Security Council para sa 2027 hanggang 2028 term. Ayon sa Malacanang, nagpasalamat ang Pangulo kay Guterres at muling ipinahayag ang hangarin ng Pilipinas na mag-ambag sa pagpapanatili ng kapayapaan at kooperasyon sa mundo. Ipinahayag din ng UN Chief ang kanyang suporta sa kampanya ng Pilipinas at kinilala ang bansa bilang isang bridge builder o tagapag-ugnay ng mga bansa sa United Nations. Pinuri rin ni Guterres ang pamumuno ni Pangulong Marcos sa pagpapalakas ng kapayapaan at demokrasya sa Pilipinas at ang papel ng bansa sa pagpapatibay ng kooperasyon sa rehiyon bilang kasalukuyang chair ng ASEAN. Sa pagpupulong, nagpasalamat din ang Pangulo sa United Nations sa patuloy na suporta nito at pagpapaunlad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, lalo na sa tulong ng mga ahensya ng UN sa pagpapalakas ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Matapos ang pagpupulong, nagsalita ang Pangulo sa Special Plenary Session ng UN General Assembly kung saan personal niyang inihayag ang hangarin ng Pilipinas na maglingkod muli sa Security Council. In the midst of mounting challenges and uncertainties, our United Nations needs steady, committed, experienced hands, and we humbly offer ours to serve in the UN Security Council for 2027 to 2028. We lodged our candidature mindful that a non-permanent seat on the UN Security Council is not a right of any state, but a privilege earned through consistent, dedicated, meaningful, and concrete partnership in the service of the United Nations and so of humanity. Ayon sa Pangulo, mahalaga na ang Security Council ay maging kinatawan ng iba't ibang pananaw ng mga bansa, lalo na ang mga bansa sa Indo-Pacific region. We of the Philippines offer a voice from this region, the voice of developing countries, the voice of climate vulnerable nations, and the voice of middle-income countries facing competing challenges and priorities. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan ng diplomasya at pag-uusap upang matapos ang kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo. We join calls for restraint, a de-escalation and cessation of hostilities, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Tinukoy din ng Pangulo ang mahabang kasaysayan ng Pilipinas sa pagsuporta sa mga misyon ng United Nations, kabilang ang pagdadala ng mga Filipino peacekeepers sa iba't ibang bahagi ng mundo. The Philippines stands ready once again to contribute, to help calm voices of division, provide a voice of balance, to shun ambition for service, and always as a voice for principled peace. Sa June 3 ngayong taon, nakatakdang idaos ang halalan para sa mga bansang maglilingkod bilang non-permanent members ng UN Security Council para sa 2027 hanggang 2028 term. Matapos ang kanyang mga aktibidad sa United Nations, nakatakda namang bumalik sa Pilipinas ang Pangulo matapos ang kanyang 2 araw na pagbisita sa New York. Danica Santos, humahataw sa balita ngayon.